So, welcome back for another video. So, sa previous video ko na-share ko sa inyo na nag-convert tayo ng G-Credit to cash via Own Bank. And meron nga pong bagong update si Own Bank, which is 800 pesos na po yung minimum amount to cash in niya. And yung charge niya is 10 pesos lang sa DragonPay. So, napaka-reasonable lang kasi wala siyang masyadong charge and napaka-affordable lang ng ating binabayaran dito. Hindi tayo masyadong nagbabayad ng malaking interest dito, lalo sa mga charges upon cash out. This time naman po, it's been a long time din hindi ako nag-update dito sa G-Credit to cash via coins.ph app. So, kumusta na nga ba yung conversion ng G-Credit to cash via coins.ph app? So, ganun pa rin ba yung process? So, ngayon po, ipapakita ko sa inyo na if ever hindi working sa inyo si Own Bank or si CIMB Bank or sa other G-Credit conversion, is pwede nyo pong itry si coins.ph app. But anyway, sa mga wala pang coins.ph app, you can download this sa Play Store naman. Tapos, create kayo ng account dyan. Ipe-verify nyo yung account dyan. So, kailangan verify yung account nyo bago kayo makapag-transact dito. Para successfully po makapag-cash in kayo dito, lalo pat from G-Credit to cash. So, kailangan po verified yung account dito. And hindi lang basta nag-install kayo ng app tapos ipa-cash in nyo dito. So, hindi po ganun. Dapat mag-create kayo ng account and ipa-verify nyo po yung account. Anyways, this time, i-share ko sa inyo on how to convert G-Credit to cash via coins.ph app with no minimum amount required. So, yes po, no minimum amount required po si coins.ph app. Ipapakita ko sa inyo magkano nga ba yung mga charges ngayon kung may bago ba tayong update sa mga charges o sa mga fees. Open lang natin si coins.ph app. Click lang po natin to si cash in. And then, baba tayo, hahanapin po natin si remittance centers, which is si Palawan Pawn Shop. So, marami na po choices dito, pero kasi dito natin pinapadaan kay Palawan Pawn Shop. Tingnan natin yung working pa rin ba to. So, yan, click natin to si Palawan Pawn Shop. And then, kung makikita niyo po dito, via DragonPay po siya, which is good kasi si G-Credit is nakaka-cash out talaga via DragonPay. Anyways, type lang natin yung amount dito. So, magta-try po tayo ng maliliit na amount para makita nyo na working nga po siya sa mga maliliit po na account. So, try muna natin yung 500 pesos ha. So, pakita ko lang sa inyo yung charges nito. Ayan. So, makikita nyo po dito sa baba, yung breakdown niya. Meron siyang fees na 25 pesos. Standard fees po kasi ito ni coins.ph, kahit anong amount po is 25 pesos. Kaya dapat po, mga malalaking amount na yung kinakash out natin dito kasi standard nga po yung fees niya, 25 pesos. Kaya so, palitan ko po yung amount to cash in dito. Gawin natin 200 pesos para medyo mababa. Para makita nyo lang na working sa mga maliliit nga po na halaga itong coins.ph app. So, ayan, nakikita nyo po dito na kahit 200 pesos po yung kinakash in natin dito is 25 pesos pa rin po yung fees. Kung palitan lang po natin ng 200 pesos ha, then dito po kailangan natin i-fill up yung ating email address kasi dito po isa-send yung ating reference number sa DragonPay. Ito po yung breakdown niya and makikita nyo dito na 25 pesos pa rin po yung fees niya. Standard fees po ito talaga ni coins.ph. Kahit maliit po yung amount niya is 25 pesos pa rin po yung charges niya. Anyways, confirm lang natin to. Confirm cash in lang po tayo. And dito po, lalabas din naman yung reference number. Kailangan hindi natin makukopya kasi dito, ayan po siya. May reference number dyan. Anyways, punta na lang tayo sa email kasi mag-i-email naman siya right away. Ayan. So, click natin tong link dito. And kopyahin po natin tong reference number ni DragonPay dahil ito po yung ipipaste natin mamaya doon sa biller sa GCash sa DragonPay. So, punta tayo sa GCash after natin makopya to. And then, click po natin si bills. Then, under po ng bills, click po natin si payment solution. So, i-type po natin si DragonPay as biller. And, ayan, click po natin yan. Tapos, pifill upan lang po natin to ulit. So, 225 pesos po yung ipipila pa, hindi po 200 pesos kasi kasama nga po siya sa ika-cash in. Kasama po yung fees sa amount na ika-cash in. Kasama po yung 25 pesos na fees sa i-input natin dito. Ano makikita nyo nga po dito na may 10 pesos po na charge again si DragonPay. So, puro charges po tayo dito. Anyways, paste lang po natin tong reference number na kinopya po natin kanina. And then after that, pila po natin tong contact number, then email, optional naman. So, next tayo. So, pipili po tayo dito ng payment source which is from G-Credit natin kukunin. Confirm lang natin to. And after this, confirm lang po natin. And then, successfully po, nakapag-cash in na tayo sa coins.ph app and nag-notify na rin siya sa akin. So, punta lang tayo sa coins.ph app. Tingnan natin kung pumasok na nga ba. So, andito na nga po siya successfully. Yung 200 pesos pumasok na. Of course, ang gagawin po natin dito, click natin tong transfer. Ika-cash out po natin. Ayan. So, click natin tong cash out. And,
Of course, click natin si GCash kasi ito yung pinaka-top picks dito. Ito naman talaga ang usual. Click po natin si GCash. And nakikita niyo po dito na meron siyang dalawang way to cash out via InstaPay and via PesoNet. So, click muna natin tong amount. 190 pesos lang po yung i-input ko dito kasi nga po, ang 10 pesos is may sinisingilan naman po si InstaPay na charge. Pero pwede naman po tayong walang charge dito via PesoNet. Pero kasi Saturday po ngayon, Monday ko pa ito makukuha. Ako kasi gusto ko ng real time. Anyways, okay na ako dito sa 10 pesos na charge. Kaya ang itatype ko lang po dito is 190 pesos para magsakto siya na 200 pesos. Kasi 200 pesos nga lang po yung amount ko dito, diba? Yung balance ko dito sa coins.ph. And yun, click lang natin po itong next. Ito-type lang po tayo dito na account name tsaka account number sa GCash po natin. Anyways, nandito na rin naman. So, click natin tong next. And confirm lang natin tong details po dito kung tama siya. And then, magsisend sila sa atin ng OTP or verification code. I-enter lang natin. Then, after that po, processing na siya and it was successful po. Nag-text na po sa akin sa coins.ph na complete na nga daw po yung aking pagka-cash out. So, anyways, nag-inform na rin sa akin si GCash na na-receive ko na nga po. Anyways, punta tayo sa aking GCash account. Dito po sa ating transaction, makikita nyo dito, we have a cash-in amount from coins.ph up 190 pesos and this is marked as successful po. So kung i-add po natin yung charges dito sa coins.ph ng G-credit conversion to cash via coins.ph up, una po 25 pesos yung hinihingi ni coins.ph plus 10 pesos kay DragonPay, bali 35 pesos, then plus 10 pesos na naman po via InstaPay. Kaya umabot po talaga siya ng all-in-all 45 pesos yung charges niya dito. So at least kahit paano kayo, kung bago lang kayo dito sa coins.ph conversion, may idea kayo kung magkano nga bang aabutin ng charges dito. So, compared kasi sa own bank na 10 pesos lang yung charges nila. Ganon din kay CIMB Bank, 10 pesos lang yung charges via DragonPay lang talaga. So, ang advantage lang po talaga dito kay coins.ph, so matanggap siya ng mga maliliit ng amount, like as in no minimum amount required talaga siya. Kahit pa 100 pesos or 50 pesos yung ika-cash out mo dito from G-Credit is tumatanggap po siya. So, sa own bank kasi at saka sa CIMB Bank, meron nga po siyang minimum amount to cash in, lalo na kay CIMB Bank na 5,000 pesos ang minimum amount to cash in niya. So, hindi po applicable yung mga maliliit yung G-Credit offer. So, hindi natin makakonvert sa CIMB. So, pwede pa siguro sa own bank kasi ang own bank nagre-require siya ng 800 pesos minimum amount to cash in. Actually, marami namang ways pa talaga to convert G-Credit to cash via other digital bank. So, anyways, i-share ko na lang sa inyo yun soon. So, anyways, mag-update po ako sa inyo time to time kung may changes po dito sa conversion ng G-Credit to cash via coins.ph up. Kaya po dapat nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is notified and updated po kayo. Lamang po, I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. Thank you po for watching this video. Bye!